Bilang pagtalima sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na gawing prioridad ang pagtatayo ng mga vital infrastructure projects sa bansa, aprobado na ng Department of Budget and Management sa pangunguna ni Secretary Rolando Toledo ang pag-release ng 46.22 billion pesos na pondo para sa 1,743 infrastructure projects sa buong bansa. Layunin nitong siguraduhin na tuloy-tuloy ang pagpapagawa ng mga proyekto. Walang project na maaantala para sa mas mabilis na maramdaman ng taong bayan ang progreso. Na-release na ang pondo sa DPWH para sa mga infrastructure projects na may kinalaman sa pagpapaganda ng road connectivity at mobility sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Kabilang sa mga major projects ang Davao City Bypass Construction Project na may approved allocation na mahigit 288 million pesos para sa fiscal year 2026. Sa larangan naman ng edukasyon, ipinag-utos ni Pangulong Marcos Jr. ang pag-release ng 17.27 billion pesos na pondo para sa pagpapatayo ng 4,960 classrooms sa buong bansa. Ito ay hakbang ng pamahalaan upang tugunan ang kakulangan sa classrooms at isulong ang kapakanan ng ating mga mag-aaral. Ang hangarin ng Pangulo ay makapag-aral ng maayos, ligtas at may dignidad ang ating mga mag-aaral. Ngayong Abril ay agad namang inaprubahan ni DBM Secretary Rolando Toledo ang pondo para ma-release sa DepEd. Sa gitna ng mga pagsubok na ating hinaharap ngayon, matatandaang nagbigay ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa mga ahensya na tiyakin na maayos at naaayon sa batas ang pag-aabot ng tulong sa mamamayang Pilipino gaya ng ayuda at iba pang targeted interventions. Dahil dito ay nakita at napansin ng Open Government Partnership International, isang organisasyon ng mga reformers sa loob at labas ng bansa na ang Pilipinas ay nagtataguyod ng transparency, accountability, at citizen partnership or participation pagdating sa public spending. Sa isang social media post ng organisasyon, hinirang nito ang mga ipinatutupad na reforma ng pamahalaan bilang a step forward in making open government standards a practice in the Philippines. Bilang pagsuporta sa direktiba ng Pangulo, naglabas ang DBM ng Circular Letter No. 2026-6 upang palawigin ang paggamit ng Open Government Principles sa lahat ng programa, aktibidad at proyekto ng pamahalaan. Sa ilalim na nasabing circular, inuutusan ang lahat ng ahensya ng gobyerno, mga GOCC, state universities, and colleges at mga LGU na gawing prioridad ang paggamit ng mga mekanismo na nagsusulong ng transparency, stakeholder participation, at accountability. At dito na po natatapos ang ating press briefing. Magandang araw para sa bagong Pilipinas.